Magandang araw sa inyo mga Lods. So tapos na ang December 25, yung araw na pinaka inaantay dito sa ating bansa. Sobrang big talaga ng Pasko dito sa may bansa natin, December 25. So kahapon, ano ba ginawa namin? Umuwi ako ng maaga galing trabaho, nagpahinga ng konti, natulog saglit, and then umalis kami, pumunta kami ng Patagaytay. Kumain muna kami sa may Cafe Agapita. So, isang cafe yun na nakilala natin, na nakapanood ng istorya natin about sa nanay ko. And then, small world. Yung may-ari pala nun is, may common friend sila ng biyenan ko. Nasin talagang kakilala, katrabaho, at kaklase ng elementary. Akalain nyo, sobrang nakakatawa. But anyways, mga lods, ang point is, magkasama kami ng pamilya ko, asawa ko, 2 anak ko, tapos yung mga biyenan ko. And yung isang hipag ko na single pa rin. Ay, hindi naman single. May boyfriend na. Pero kumbaga, wala pang pamilya. So, nagkasama-sama kami ron. So, bonding moment. Masaya din kasi alam mo yon yung mga mahal mo sa buhay, yung kasama mo during those times. Pero mga lods, di ba, madalas natin sinasabi na ibang-iba na ang Pasko ngayon kumpara dati. May mga nagsasabi na tumanda ka na kasi, ganyan. Or may mga nagsasabi naman na ang Pasko daw is para sa mga bata lang. So, unang-una lods, hindi ako naniniwala na ang Pasko is para sa bata lang. Kasi ang meaning talaga ng Pasko is coming of Christ. Di ba? Ang pagdating ng Pasko, ang pagdating ni Jesus Christ. Di ba? So once na dumating ang Pasko, dumating si Jesus Christ sa buhay mo, hindi lang bata at pagiging matanda yan. Kahit sinong tao, di ba? And pag dumating sa'yo ang Pasko, dapat maging araw-araw na ang Pasko sa'yo. Araw-araw na sa'yo si Jesus Christ, guide mo siya sa buhay mo, di ba? So yun. Kaya nga sabi, di ba, sana araw-araw maging Pasko na rin. So, yun. Yun talaga yung meaning ng Pasko talaga na minsan, akala nila one day lang yan. Hindi. Isang beses dumating niya sa sangkatauhan. Di ba? Dumating siya sa mundo and then, dapat araw-araw na siya na sa atin. So, yung diwa ng Pasko, mas maganda yan kung araw-araw. So, sinasabi nila na nag-iba na daw yung yung culture ng Pasko naman dito sa Pilipinas. Yes, malaki ang pinagbago niyan. Kasi dati talaga, ibang-iba yung vibes. Ang daming nangyayari dati. Mga batang 90s and older, alam niyo yan. And siguro inabot ng mga ibang mga next generations natin. Pero konti na lang. Alam niyo, during October, yan alam na mga ng mga kabatch natin na henerasyon to. During October, ang uso niya ang pagpapalipad ng saranggola. So, i-connect ko kung bakit Yung pagpapalipad ng saranggola na yan, talagang grabe. Alam niyo yung walis tingting ng kapitbahay? Na numinipis yun. Hanggang ngayon, marunong pa ako gumawa ng tapos nilalagyan ng pandesal, yung plastic na parang medyo translucent ang kulay, yung medyo magaspang na plastic. Kaya ko pang gumawa hanggang ngayon ng ng saranggola. Yan, walis tingting ang gamit. Nagsasaranggola during October. At ang pinakamalaking saranggolahan, paliparan ng saranggola, October 29, 30, 31 hanggang November 1 and 2. Yan, during those time. Ang pinakamalaking-malaki talaga, may mga contest pa niya ang pagandaan ng saranggola. Tinatanong ko bakit? Sabi ng ibang matatanda, kasi daw, yung mga nakahiga daw sa sementeryo. Actually, sa sementeryo. Kaya nga pinagbawal ang saranggola sa sementeryo kasi nagiging paliparan talaga ng saranggola dun Kasi daw, pag daw yung mga nakahiga daw sa sementeryo is nag-e-enjoy daw sa mga nakikita nila. Yun. Nakapikit na yun, tsaka wala ng buhay yung mga yun, paano nangyari. Pero siyempre, di ba, yun yung sinabi sa akin na matatanda. Kaya daw, during those times, nauuso ang saranggola. And then, habang nawawala na yung saranggola na yan, nagsisimula na yung mga paputok. Maririnig mo na yan, pa. Yung mga latang ginamit namin sa saranggola, ilagayan ng mga sinulid, mga PC namin. Lalagyan mo yung wato, sinong pak, gumaganon. O yan, paputok, gaganon. Baby rocket, ayun pa, wala pa mga goodbye, yan Plapla pa lang yung pinakamalaking triangulo dun So, yun. Ngayon, pag may mga nagpapaputok na mga ganyan, ibig sabihin nun, pabagong taon na. And bago mangyari ang bagong taon na yan, may darating na kapaskuhan. Partners talaga yan Pasko, bagong taon, di ba? Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Partners talaga yan. So, mafe-feel mo yun during those times. And then, pag gabi na, yung looban nyo, assorted yun, iba-ibang kulay. Christmas lights, kala mo may share sa Meralco yung lalo yung tundok. Ang dami lights dati nun. Tapos may kanya-kanyang tunog yun. Tapos yung tamtax sa may plywood na bahay, igagano mo. Magano kayo ng magkukorte kayo ng tawag dito, ng Christmas tree, di ba? May tunog. May tunog yan. Tapos pag gabi na, pipindutin mo para wala ng tunog, gagalaw-galaw na lang. Yan. And then, pagka bumiyahe ka,
Kahit saan, mga kalye, punong-puno yan ng, ng ilaw, lalo sa Roas Boulevard. Yung Bangko Sentral, ang isa sa tinitingnan ko dyan, at yung CCP. So, ibig sabihin, mafe-feel mo talaga yung na iba yung paligid mo eh. Pag iba yung paligid mo, mafe-feel mo na, may darating na season, ganun. Yun yung nakalakihan ko, okay? Pero actually, Lods, hindi lang naman kasi yun ang talagang culture. Siguro dahil sa hirap na rin ng buhay kaya nagbago. Unang-una dati, Lods, pagka sa mismong araw ng Pasko, makita mo bago lahat ng damit eh. Ako, isa ako sa mga excited yan eh. Lahat kami, pinapakita namin yung damit namin bago, lahat. Hanggang sapatos, medyas, kahit yung sapatos na yan galing Divisoria yan, kahit yung damit mo na yan, hindi yan original. Yan. Naalala ko nun. So, yun yung Pasko nun. And then, makikita mo, ang daming tao sa labas na naglalakad. Naglalakad sila, may mga pinupuntahan yan na alam mo nagbibigay ng aguinaldo. Ito inabutan namin na yung aguinaldo is nag-e-enjoy yung nagbibigay. Nag-e-enjoy sila, hindi tinatago. Talagang binubroadcast talaga nagbibigay sila. Although, hindi mo pwede sabing maliit eh. Kasi kagaya si Chairman Gulay taga sa amin yun. Okay? So siya, nagbibigay siya sa mga kalebel ko ng 20 pesos. Nung bata ako Yung mga binatilyo, mga 50 pesos, ganyan. 10, 20, 50, mga ganun. Iba-iba pag mas bata, 10 yata eh. Pero pag dumating yung inaanak talaga niya mismo, binibigyan niya yun ng 100, 200, ganun. So lahat kami pupunta ron. Pila-pila talaga yun. Bundle-bundle na pera, binamimigay niya, ganyan-ganyan. Okay sa kanya yun. Kumbaga, binobroadcast niya yun na hindi yabang masaya siya sa ginagawa niya na yun. Pero ngayon, bakit may mga nagtatago ng pagbibigay? Kasi minsan ginagawang negosyo eh. Okay, minsan pag nagbigay ka, kunwari 20, may maririnig ka pang hindi maganda. Kami noon, wala kaming pakialam. Basta't, ipon. Tapos na nangyayari, napupuno yung namin, lagayan namin, ganun. Masaya kami ng ganun, na yung ganun yung culture. Na hindi namin sinasabi na ganito lang yung binigay. Hindi, walang ganun. Tapos yung kapatid ng chairman sa amin, si Chairman Manguni, yung kapatid niya, si Major Manguni, retired na. Ganun din yun, ng mga PO1 pa lang siya, ganyan. Ay, hindi naman PO1, mga SPO na. Ganun din, nagbibigay din siya, 5 piso, buo pa yung 5 pisong buo, yung yung kulay green, 10 piso, ganyan. Masaya kami noon na ganun ang nangyayari. And then makikita mo nga, ang dami talagang tao. Tapos during those times din na nag-e-effort talaga yung mga kamag-anak mo na puntahan ka, ikaw masaya ka na makikita mo sila. Yung ganun yung nangyayari. Yung mga inaanak mo na hindi mo nakikita dati, ganyan. Tsaka dati, ang rules talaga dati kailangan makita mo yung inaanak mo bago mo siya bigyan. Pero hindi naman yun hindi yung parang negosyo na, bibigyan ko to. Hindi ganun Kasi ngayon, wala yung inaanak mo, ako na lang mag-aabot. Hindi, alam mo yung wala yung essence ng, na-miss ko tong inaanak ko, ganyan. Ganun kasi nun, na which is sa tingin ko na dapat mangyari pa rin ngayon. Maraming mga nangyari dati na kagaya ng masyadong maraming ilaw, siguro okay na nabawasan para makatipid tayo sa bills. Hindi naman yun ang essence Yung mga paputok, di ba? Siyempre, delikado din yun. Pero alam mo yung gusto ko maibalik yung masaya tayo ng hinahanap natin yung mga kamag-anak natin. Alam nyo ba't umabot sa point na ganun? Siguro dahil nga sa paghihirap ng buhay, nangyari yung iba ginagawa ng negosyo. Na, alam mo yun na, kailangan, dati okay lang na hindi mo bigyan yung kasama Kunwari, ikaw inaanak kita, may kasama mo yung kapatid mo, okay lang hindi ko bigyan Kasi alam naman na ikaw lang yung inaanak Bibigyan na lang ng candy yung ganyan. Okay lang dati. Ngayon, bigyan mo rin naman si ganito, bigyan mo rin si ganyan. Alam mo yun, naging ganun. Wala rin naman problema. Pero minsan, pag hindi nabigyan, ang maririnig mo pa na hindi mo lang inabutan, nag-effort yung tao na pumunta. Bakit yung ba yung pinunta mo, di ba? Di ba? Dapat ang pinunta mo is masaya ka na nakita mo yung ninong mo. Masaya ka na nakita mo yung ninang mo, di ba? Masaya din sila na nakita ka nila. And then kung meron silang maibigay, di good, di ba? So sana maibalik natin yun. And natutuwa ako sa nangyayari ngayon. Di ba? Maganda yung culture, medyo hindi gumanda. Ngayon, natutuwa ako sa nangyayari ngayon na talagang nagbo-voice out na yung mga tao na hindi naman about pera yan Hindi naman about sa aguinaldo yan Di ba? Yung essence ng Pasko mismo is yung pagmamahalan, pagbibigayan, not just about money. Di ba? Minsan yung pagbibigayan ng good vibes, yun ang pinakamaganda yung peace of mind Kaya ngayon, di ba, alam nyo ba hindi ganun, ito ang isa sa pinaka hindi ganun ka-traffic na holiday season na naranasan ko. Dahil marami nag-uuwi yan sa probinsya, mas gusto ang peace of mind. Mas pinipiling magkaroon ng peace of mind kaysa party-partihan na lang, ganyan, di ba? Minsan nga yung mga party nangyayari dyan, nagiging parang meeting ng politikahan na lang Minsan napapansin ko yun Alam mo yun,
kailangan atinan mo to dahil pag di mo inatinan to, baka mapag-usapan ka. Minsan may ganun pa. Sorry. Napapansin ko lang din yun minsan. And hopefully, maibalik natin yung kung ano man yung sayang na abutan ng mga ibang mga kasing idaran ko o mga ibang inabutan pa ng mga ibang bata na yung kung ano yung Pasko dati, yung diwa ng Pasko. Alam nyo, pagkatapos dun, pagka mga 6 p.m. na, 7 p.m. na, yung mga tatay, ano na yan, mga wala na sa sarili yan dahil sa party-party nila. Pero kami mga bata, no, may mga pera kami na ganito, ganyan. Uy, ako, naalala ko, nag-arcade ako nun eh. Video games, yun ang hilig ko dati. Ganun. So, mga lods, again, yung Pasko is pagdating ni Jesus Christ sa buhay natin. And pagdating niya sa buhay natin, hindi na siya dapat mawala. Hindi siya dapat once a year lang. So, yung diwa ng Pasko, yung pagdating ni Kristo sa buhay mo is dapat araw-araw yan. So, yun lang mga lods na i-share ko lang. And sa mga kabataan na naririnig to, yes, ganun kami noon. And there was a transition na talagang medyo nagiging toxic ng konti. At ngayon is nagbo-voice out na yung mga tamang idea. Na ang Pasko, hindi about sa pagbibigayan lang ng material na bagay. Kundi meron tong mas malalim na ibig sabihin, yung pagmamahalan talaga. So, yun lang mga lods. Happy holidays and thank you.